Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We will now begin on diary entry number 1129. It was May 23, the feast of the Most Holy Trinity. During Holy Mass, I found myself suddenly united with the Most Holy Trinity. I recognized His majesty and greatness. I was united to the three persons. And once I was united to one of these most venerable persons, I was at the same time united to the other two persons. The joy and happiness that my soul felt is beyond description. It grieves me that I am unable to put down in words that which has no words. Ang kapistahan ng kabanal-banalang Santatlo. Sa oras ng banal na misa, natagpuan ko ang aking sarili na kaisa, ang kabanal-banalang Santatlo. Napagtanto ko ang kanyang karingalan at kadakilaan. Ako ay kaisa sa tatlong persona. At sa sandaling ako ay nakikipag-isa sa isa sa mga kabanal-banalang persona, ako ay kasabay na nakipag-isa sa iba pang dalawang persona. Ang galak at kaligayahan na naramdaman ng aking kaluluwa ay hindi mailarawan. Nalulungkot ako na hindi ko magawang ilagay sa mga salita ang walang kapantay na salita. Again, you will notice that Faustina would enter into union with God, something that we don't experience, Papansin natin yan. Palaging ang trigger, yung nagpapasimula o yung nag-uudyok ng kanyang pakikipagkaisa sa Diyos or union with God ay palaging nangyayari sa panahon ng misa. So may maaaring in the course nung consecration, maaari ring after receiving the Holy Communion, basta usually sa second part, sa second part of the Mass, yung sa liturgy, ikalawang liturhiya, at yun ay ang liturhiya ng Eucharistia, kasi yung una, liturgy of the Word. Maybe, yung liturgy of the Word, pagpapasimula, pero yung peak pa rin, katulad ng ang misa ay nagpipeak, nagka-climax sa konsekrasyon, gayon din si Faustina ay nakakapasok sa isang lugar sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, at sa ibang dimensyon, nakakapasok siya doon during the Holy Mass. Paano niya nagagawa yun, Ako, ang tagal na natin binabasa to, maraming beses na sinabi ni Faustina ang pakikipagkaisa na sa Diyos, Pero, honestly, her experience ay experience pa lamang niya at hindi ko pa nararanasan. So, nabibigyan ako ng inspirasyon nito na talagang hanapin ang Diyos sa oras ng banal na misa during the Holy Mass. Especially that I have already become used, nasanay na ako dun sa araw-araw na pagsimba, bagamat pumapalya pa rin ako 1 day, 2 days, madalas ay, hindi naman pala madalas, madalas naman ako na nakasisimba ng buong linggo, araw-araw, but there were times really na hindi kinakaya, but mas madalang yun, ang mas madalas ay nakakasimba ng araw-araw. Kung kaya, with that habit, dun sa ganong pagkakataon, pwede ko na pala siyang hanapin doon. Seek God through the Holy Mass.
Hindi naman ibig sabihin nito na hindi ko nakikita ang Diyos at hindi ako nakakaramdam ng presensya ng Diyos kapag ako'y sumisimba, no? Ang sinasabi ko ay yung karanasan ni Faustina na nararamdaman lamang at nararanasan lamang ng iilang tao. So ito yun, no, tinan mo yung she found herself suddenly united with the most holy Trinity. And then, what was the feeling? The feeling was joy and happiness of the soul na hindi niya kayang paliwanag. Dahil hindi ito maipaliwanag, this must be really great. A feeling that you will really look for, no? You will always excitedly, no? Or yung gugustuhin mong mangyari, parang addicting, no? Yung katulad ng mga naging addicted to drugs, yung hinahanap na nila, yung that feeling of heaven. Kaya lang syempre nga, ang feeling of heaven nila ay fake. Sapagat hindi naman yun talaga ang tunay na langit. So parang ganun din sa karanasan ng pakikipagkaisa sa Diyos. You do not have to be one with the Father. Mahirap yun. Pero kapag ikaw ay kaisa ni Jesus, para ka na rin nakipagkaisa sa Diyos Ama at sa Espiritu Santo. Di po ba? Sinasabi natin na mahirap makipagkaisa sa Ama, pero nagagawa natin sa pamamagitan ng pagdaan natin sa ikalawang persona. Again, how do we do that? How do we enter that? I do not know. But the trigger, the door, no, ang pintuan ng langit ay maaari nating matagpuan sa simbahan sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa. At least in the case of Faustina, no? Yung Holy Mass. Meron din naman siyang experiences outside the Holy Mass. Pero madalang, hindi katulad nung madalas siyang naisusulat. Nasa Holy Mass talaga. She had union with God in her room, no, during her meditation. Pero iba talaga yung sa Holy Mass. So I think, nandun po talaga. Sister, hindi ka sure? Sure ako, nandun. Kaya lang, hindi nga natin ma-access. No? So when we enter the church, hindi pa nagsisimulang misa, no? We have to put ourselves in that dimension where God is present. Halimbawa tayo, pumapasok tayo sa simbahan kasi ako, halimbawa, papasok ko simbahan. Una ko makikita dyan yung store ng kasama ko sa simbahan. No? Meron siya kasi dyan sa may labas ng simbahan. So usually, doon din ako pumupwesto. Bakit po? Kasi puno na. Hindi naman ako nakikipag-unahan sa mga maninimba sa upuan. In fact, kapag no, even if I am seated in the best location, sa upuan, no, kapag meron namang mga pumasok na maninimba, syempre ibibigay mo na yun sa kanila. Parang host ka eh. Tagaron ka eh. Puro mga turista halos ang sumisimba doon. Bibigay mo na yung seat mo. Kahit sa likod, no? Meron kaming upuan na nakukuha kasi syempre, merong room kasi sa tabi no, nandun ang upuan, pwede akong kumuha ng upuan. Pag kinuha ko yun, may pumasok, bibigay ko yun. Kuha uli ako hanggang kahit maubos yun, then I would stand. So, ganun yung no, usual ko, pag pumapasok sa Divine Mercy Church. Pero syempre, pag sa ibang simbahan na hindi ko naman teritoryo, naka-fix ako kung saan ako pwedeng maupo lang. Doon lang. Kung kailangan tumayo lang dahil wala nang maupuan, di tatayo. Pag may upuan, mauupo. Kaya pag sa ibang simbahan, mas mas ako, for instance, pag sa ibang simbahan ako nasimba, yung nakapirmis lang ako. Wala kang pwedeng gawing activity. Unlike when you are in your host parish, church. You welcome people, magandang umaga po, no? Upo po kayo, meron pa po upuan doon. Yung ganon, meron kang kaabalahan na wala kapag sumimba ka sa iba. So, minsan nakakapanghinayang, di ba?
na hindi ka makapasok agad-agad sa puso ng Panginoon kasi meron ka pang Martha obligations. You cannot be Maria or Mary kasi nga, nandun ka sa sa teritoryo mo eh. Kaya maganda rin sumisimba sa ibang mga simbahan. Now, going back, ganito yung gawin natin. No? During this pilgrim season, dumaan ka sa Porta Sancta o Holy Door. Feel yourself passing at the door of heaven papunta sa ating Santatlo, Trinity. Pero ang bubungaran mo ay syempre, pagpasok mo naman, hindi naman yung Trinity, makikita mo ba? Diba? Makikita mo yung krus, makikita mo si Jesus, kahit pa yun ay parokya ng Mahal na Birhen, nakaalis sa Mahal na Birhen, ang nasa sentro pa rin ng altar ay ang Panginoong Hesukristo. So when we enter that Porta Sancta, go directly and see and focus on Christ, on our Lord Jesus Christ, and try to enter it. I think it will take a lot of time and practice, no? It will take a lot of time. Hindi ka na nagiging, parang mamaya pag sumimba ka, subukan mo, hindi mo pa naman feel yan. Because kailangan ng worthiness, no? Diyan papasok yung pagiging worthy. Although we are all worthy, kaya lang, inaano po pa rin yung pagiging worthy wino-work mo pa rin yun, tinatrabaho mo pa rin para maging worthy. Sarap ng Panginoon. Kasi nga, ang pagiging worthy ay pagiging spotless. Wala kang kasalanan. Malinis na malinis. Siyempre, kailangan mo confession, kailangan magsisi, no? Basic requirement yun. And you have to pay your debts. Kapag hindi pa bayad ang kasalanan mo, you're still not spotless. Alam niyo ba that being a mother, I have read this in one of the texts na ang pagiging isang ina ay isang oportunidad para makapasok sa kaharian ng langit. Nasa atin ang pinto, di ba? Sa atin lumalabas ang ating mga anak. Sa atin din yan pumapasok ang magiging kaluluwa. So, nasa atin ang pinto ng langit. Wag niyong let's be very spiritual this time. Nasa atin ang pinto ng langit. Bilang ina. Tayo ang magbubuntis, tayo ang magluluwal. Nasa atin ang tubig, mababalot yung mga anak natin sa bag of water to protect them. And then, lalabas pa rin yung mga kaluluwang yan. Para makapasok ang mga kaluluwang yan, papasok muna sa atin, sa katawan natin. At para makapasok ang kaluluwang yan sa lupa, lalabas yan sa atin. Ipapanganak natin sila. And during that birthing time, sa panahon ng delivery, kaya mas maganda po ang normal delivery kaysa sa cesarean section. During normal delivery, ang pinto ng langit ay nagbubukas. Imagine niyo, nanganganak tayo, nagbubukas yan, ang puwerta natin, magbubukas yan. Napakasikip. Diba? Parang karayom. So, look at the parallelism. Pinto ng langit. Paano ka makakapasok sa langit? Dadaan ka sa butas ng karayom. At ang butas ng karayom na yan ay napakaliit. So, imagine ng isang bata, pag lumabas yan mula sa pintuan ng langit, napakaliit ng nilalabasan niya, pero makakalabas at makakalabas siya. And during that time of delivery or birthing process, di ba meron tayong kasabihan? Ang isang paa natin ay nasa bingit ng kamatayan. Yung isa, di ba? Kasi pwede kang mamatay 50-50, but during the birthing process, sayang, hindi ko na talaga to kayang ma-experience. It was already late when I read about this. So during that birthing process, women enter literally into heaven. That if we would only focus and meditate spiritually during the birthing process, we will be entering into heaven. And sometimes,
Ang kailangan mo lang i-train ng sarili mo to go back kasi kapag hindi ka nakabalik, abay diretso ka na talaga sa langit. No? But after experiencing heaven during that birthing process, we can always go back to earth and rear the children, our children. Kung ilang beses ka ng anak, you were able to enter heaven. Balikan mo. Balikan mo kung paano ako. Madali kong balikan kasi talaga ang mga panganganak ko very natural dahil Lamas method ako eh. Talagang very I did not allow myself to be anesthetized, no? Except that nung talagang nagda-dry labor na ako. Ganun. Napilitan na sila na padala ako sa ospital. Pero yung birthing process pa rin talaga, no? Napakasagrado. Very sacred. If you have a daughter na bago may asawa, na buntis, ganun, educate them. And one of the places to give birth, saan? Sa tubig. Water birth. Very natural. Kasi, ang bata na sa tubig may bag of water yan sa loob ng tiyan natin. Paglabas niyan, feeling niya, nandun pa rin siya sa ganong environment kasi lalabas siya sa tubig. Sayang pa rin talaga nang nanghihinaya ako that I wasn't able to experience all those things. But we can enter into heaven when we are giving birth. So ngayon na hindi na tayo pwedeng manganak, di syempre ang pwede natin gawin as mothers. Napapansin niyo rin tayo mga Pilipino, ang mga nanay pa rin ang mahilig sumimba. Makikita niyo ang simbahan punong-puri pa rin ng mga nalalangin para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya. Nagsasakripisyo, nag-aalay kasi usually yung mga Pilipinong nanay wala namang mga trabaho, di ba? Reduced to being housekeeper. No, yung tagapag-ano na lang sa bahay at na masyadong mababa ang mababa ang nagiging niya, hierarchy niya sa society. But when it comes to God, when it comes to the spiritual environment, ang taas ng hierarchy natin. Kasi tayo yung pumapasok lagi sa ating espiritu, nakikipagkaisa sa Diyos in whatever capacity we have. Kahit anong level natin, once we go to church, we become one with God. At bilang mga nanay, madalas tayo, when we communicate with God, tumutulo ang luha natin kapag kausap natin ang Diyos. Pag may sakit ang anak natin, pag may problema tayo sa bahay, tumutulo ang luha natin sa harap ng ating Panginoon. And I think that is one of the gifts of being a mother. Today is Mother's Day. Balikan natin yan. Pagiging ina natin. Today is also Good Shepherd Sunday. Baliktarin nyo. Si Jesus lalaki, no? He is a good shepherd. But, think about this. Ako ngayon ko lang ito naisip Abay, bilang isang ina, I had been a good shepherd to my family for a long time. At ang pagiging good shepherd hanggang ngayon, ginagawa ko sa pamilya ko. That despite all the problems that I encountered, everyone knows that I am separated from my husband for a long time, hiwalay. And I have a single civil status already. But with 3 children, ginagawa ko pa rin pagiging isang mabuting pastol sa aking mga anak. At bukod doon, nagiging pastol na rin ako sa mas maraming tao. So let us be as mothers, not only become a good shepherd to our family, but let us go out of our home. Lumabas tayo sa ating mga tahanan at maging isang mabuting pastol sa ating kapwa.